Well, hello mga bebshi! For today's video mga bebsh, ay gagawa ako ng pichi-pichi. Ayan, nandito ako ngayon sa bukid dahil maghanap ako ng kamuting kahoy. Punta nga ako dito sa sapa. Tulungan ko si Abing magkuha ng panggatong. Ano ba mga bebshi, dito kami minsan nagpipiknik. Sarap din kasi ditong tambayan. Lapit sa ilog at napakatahimik pa. Meron na nga ako dito nakuha mga panggatong. Medyo nag-iingat din ako mga bebsh dahil baka may ahas. Oh my gosh! Gusto nga akong kumuha ng panggatong mga bebsh. Yan naman punta na din ako dito sa may sapa para hugasan mga kamay ko. At tapos ko namang nanghugas ng kamay, uuwi na sana ako. Pero hindi ko inakala meron ako makita ditong kamuting kahoy. Ay, uy! Bibili sana ako pero wag na lang, hulong na ito ng langit. Ay, uy. Kaya naman ang ginawa ko ay tinipon ito. Sayang din naman kung hindi ko ito kukunin, makakagawa na ako dito ng pichi-pichi. Tinipon-tipon ko na nga itong kamuting kahoy mga bebs. Ko naman alam kung paano ko to dadalhin kasi nga ang rami. Abay, buti na lang meron nakasapit dito si Lupin. Napakaswerte ko naman talaga, araw ko siguro ngayon. Ay, uy. Kagad ko na nga itong kinuwang si Lupin. Ilagay ko na din itong kamuting kahoy. Bigatan pa ako mga bebs. Pero carry na yun. Dito na nga kami sa bahay. Naglagay na din ako ng tubig sa balde at hinugasan ko itong kamuting kahoy. Dami kasi itong putik mga bebs kaya kailangan nating hugasan. Pagkatapos ko namang nahugasan to, ay binalatan ko na din kaagad. Magandang kamuting kahoy mga bebs pag ganito pa ang kulay. At nang nabalatan ko na, kinudkud ko na din ito. 1 kilong kamuting kahoy ang gagamitin ko mga bebs. Equivalent ang 1 kilo sa 4 cups. Yes! Kaya naman ay kinuha ko na ang 4 na cups. Pagkatapos naman mga bebs, kailangan natin niyang pigaan. Dahil nga naman para maalis ang dagta niya. Dahil nga naman wala kaming strainer mga bebs. Ay, gumamit lang ako dito ng malinis na damit. Ang importante lang naman ay mapiga ng maayos itong kamuting kahoy. At nang napiga ng mga bebs, naglagay na din ako ng asukar. Ay, 2 cups ang gagamitin mong sugar mga bebs. Mas maganda white sugar pero sa akin nilagyan ko ng brown sugar. Lagyan na din ako ng tubig mga bebs, bali 1 cup lang. 2½ teaspoon ng lay water, tapos 1 teaspoon ng salt. Yan lang naman ang ingredients ng pichi-pichi mga bebs. Sobrang dali lang talaga, tapos hindi pa magastos. Ay, uyi! Meron din ako ditong food color mga bebs. Depende na sa inyo kung gusto nyo lagyan ng kulay mga bebs. So, ang ginamit ko ay may flavoring na kulay. Meron ako ditong food flavoring na ubi, tapos strawberry. Itong kulay yellow ay wala siyang flavor, kaya for the go. Para naman natural lang, ganda. Alam nyo ba mga bebs, kahiligan ko itong pichi-pichi nung bata pa ako. Kahit kasi sa na-attract ako sa kulay, ay nakakabusog din ito. Meron kasi tayong kinakain nung kabataan pa natin, pero minsan na lang natin nakakain ngayon, ganun. At ito naman si Habi ay biniyak itong mga niyog kasi gagawin niyang kupras. At ayan na nga mga bebs, dahil nga naman tapos na din ako mag-mix, ay itong photo molder ang gagamitin ko. Nag-grease lang ako ng counting oil, tapos nilagay ko na din itong mixture na ginawa ko. Nag-prepare na din itong si Habi sa paglulutuan ko ng pichi-pichi. I-steam ko lang pala ito mga bebs. At ito na nga, nalagyan ko na lahat ng photo molder. Nagpakulo na din ako ng tubig mga bebs. Steam lang naman natin to mga bebs. Share naman kayo mga bebs kung anong way ng luto nyo sa pichi-pichi. At habang hinintay naman namin itong tubig na kumulo, ay tinulungan ko naman dito si Habi sa pagkupras ng niyog. Ito nga pala ang gusto ko sa pagkupras ng niyog mga bebs. Dahil nga naman meron minsan itong buwa. Sarap din kasi ito mga bebs na kainin. Ako lang ba ang nasasarapan nito mga bebs? Charot. Comment down below kung kumakainin kayo nito. At kumulo na nga itong tubig mga bebs, kaya nilagay ko na din itong photo molder na may mixture. Kulang at hayaan kong mag-steam for 20 minutes. Habang nag-steam naman ako, ay biniyak naman ito ni Habi ang niyog. Ito nga pala ang gagawin nating toppings para sa ating pichi-pichi. Kaagad niya na din itong kinudkod. Kaya na nga mga bebs, after 20 minutes, ay naluto na din ang ating pichi-pichi. Ito naman ang second batch mga bebs. Ginunan ko ito ng tubig para maging dry. Same process lang naman, i-steam mo din siya. Pero nasa 10 minutes lang ang pagluto. After 10 minutes, ganito na siya mga bebs. Sinimulan ko na din gumawa ng bilog, gamit ko lang ang kamay ko. Wala kasi kaming gloves mga bebs, kaya kamay ko lang ginamit ko. Malinis naman yun. Kaya ko naman ginawa siyang bilog, ay niroll ko na din siya sa niyog. Ang dali lang nitong gawin mga bebs, kaya gumawa na din kayo. Kaya na nga mga bebs, naluto ng aking pichi-pichi. Yes, ganun. May pa-modeling pa ang bebsi, oh, diba? Uy! Mga bebsi, ang ating pichi-pichi. Sobrang dali lang gawin and very sarap. So, konti lang ang ingredients na gagamitin mga bebs. So, pwede itong gawin anytime. So, yung ginamit ko lang dito na ingredients is kamuting kahoy, lay water kung meron kayo, and coloring or flavoring, and then white sugar. So, pwede din brown sugar kung wala kayong white sugar. So, yung ginamit ko kasi kanina is brown sugar and white sugar. So, depende na yan sa inyo mga bebs. And then, of course, the coconut. Oh, diba? Para itopping siya sa ating pichi-pichi. And pwede din kayong gumamit ng cheese if you want. So, pwede din. So, ayan guys, I'm so excited to eat. And I know masarap talaga siya kasi naman mayroon siyang flavor. So, kung gusto nyo ding walang flavor, depende na yan sa inyo. Kasi ito sa amin, meron siyang flavor strawberry and ube. And then, itong isa, wala siyang flavor. So, ayan. So, una nating tikman na walang flavor kasi yan ang natural herbs. Diba? Ayan. Ayan. Let's eat! Ang sarap. Ito namang ube.
Heaven. And then, strawberry. Ito ang strawberry. Ang bango ng strawberry. One more. Ang pipiliin ko dito. Ito. Kaya naman, that's all for today mga Bebshi. See you to my next video. It's me, Simply Amore. Sarap. Saranghe! Kain tayo! Ang sarap guys! Tatuhan. Sarap yan. Ala. With toppings. Hindi nga na. Ganda lang.